Nakuha ng Pilipinas ang pinakamabilis, pinakamakumpleto, at pinakabagong vapor pandigma mula sa Australia. Ang Pilipinas ay gumawa ng isang makabuluhang hakbang upang palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng dagat sa pagbili ng Cape Hulamay, isang advanced na sasakyang dagat mula sa Australia. Ang bagong acquisition na ito ay nagmamarka ng isang milestone sa pagsisikap ng bansa na ma-secure ang West Philippine Sea at mapangalagaan ang territorial waters nito. Ang Cape Hulamay, isang advanced na barkong pandigma, ay sumali sa Philippine Navy bilang pinakabagong karagdagan sa fleet nito, na nagpapahiwatig ng pinalakas na maritime partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ang Cape Hulamay ay isang state-of-the-art na sasakyang dagat na kilala sa advanced na teknolohiya at maraming kakayahan. Ang high-speed vessel na ito, na idinisenyo upang magsagawa ng malawak na hanay ng mga misyon, ay kinabibilangan ng mga patrol operation, paghahanap at pagsagip, at maritime security. Ang mga advanced na sensor, sistema ng komunikasyon, at armas ng barko ay ginagawa itong isang kakilakilabot na karagdagan sa lumalaking armada ng Philippine Navy. Sa pagdating ng Cape Hulamay, ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng hukbong dagat ng Pilipinas ay makakakita ng makabuluhang pagsulong. Inaasahang mapapahusay ng barko ang kakayahan ng hukbong dagat na magsagawa ng mga patrol sa West Philippine Sea, at hadlangan ang mga potensyal na banta sa rehiyon. Ang sopistikadong teknolohiya nito ay nagbibigay daan para sa mahusay na mga operasyong pandagat, kabilang ang pagsubaybay at pag-iingat sa mga teritorial na katubigan ng bansa. Ang pagdaragdag ng Cape Hulamay ay naaayon sa mga plano ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, na naglalayong makamit ang isang kapanipaniwala at may kakayahang postura sa pagtatanggol sa rehiyon. Ang pagbiling ito ay kumakatawan sa isang kapansin-pansing hakbang pasulong sa diskarte sa pagtatanggol ng bansa, na nakatutok sa pagpapabuti ng seguridad sa dagat at pagtiyak sa kaligtasan ng mga katubigan nito. Ang pagbili ng Cape Hulamay mula sa Australia ay isang testamento sa lumalagong estratehikong partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagtutulungang ito sa pagtatanggol at seguridad sa dagat ay sumasalamin sa isang ibinahaging pangako sa pagtataguyod ng katatagan at kapayapaan ng rehiyon. Ang pagdating ng barko ay nagpapatibay sa kooperasyon ng hukbong dagat sa pagitan ng Pilipinas at Australia, na nagbibigay daan para sa karagdagang magkasanib na mga hakbangin sa hinaharap. Ang pakikipagsosyo ay umaabot sa kabila ng pagkuha ng Cape Hulamay, na sumasaklaw sa magkasanib na pagsasanay at pagsasanay upang mapabuti ang interoperability sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Ang pagpapalitan ng kadalubhasaan at kaalaman ay inaasahang magpapahusay sa kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas at magsusulong ng kooperasyon sa iba't ibang hamon sa dagat. Ang estratehikong lokasyon ng West Philippine Sea ay ginagawang pangunahing prioridad ng Pilipinas ang maritime security. Ang pagdating ng Cape Hulamay ay inaasahang magpapahusay sa kakayahan ng bansa na magpatrolya sa mga katubigan nito at epektibong tumugon sa mga potensyal na banta. Ang bilis at liksi ng sasakyang pandagat ay nagbibigay daan dito upang masakop ang malalawak na lugar, na ginagawa itong perpektong asset para sa pagsasagawa ng mga patrol at pagsubaybay sa mga aktibidad sa rehiyon. Ang presensya ng Cape Hulamay sa West Philippine Sea ay nagsisilbing hadlang sa mga ilegal na aktibidad tulad ng piracy, smuggling, at pagpasok sa teritoryo. Ang advanced na teknolohiya ng barko ay nagbibigay daan sa hukbong dagat na matukoy at matugunan ang mga hamong ito kaagad, na tinitiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga karagatan ng bansa. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo ng Cape Hulamay, ang mga tauhan ng Philippine Navy ay sasailalim sa komprehensibong pagsasanay upang mapatakbo at mapanatili ang barko. Ang mga dalubhasa sa hukbong dagat ng Australia ay magbibigay ng suporta at paglilipat ng kaalaman na tinitiyak ang tuloy-tuloy na pagsasama ng Cape Hulamay sa mga operasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas.
Ang sama-samang pagsisikap na ito ay nagpapatibay sa bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Australia, na nagpapaunlad ng diwa ng pakikipagtulungan at paggalang sa isa't isa. Kasama rin sa programa ng pagsasanay ang magkasanib na pagsasanay at operasyon, na higit na nagpapahusay sa interoperability sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Ang pagdaragdag ng Cape Hulamay sa armada ng Philippine Navy ay may mas malawak na implikasyon sa rehiyon. Nagpapadala ito ng malakas na senyales ng pangako ng bansa sa pagpapahusay ng mga kakayahan nito sa pagtatanggol at pagpapanatili ng isang matatag na kapaligiran sa seguridad sa West Philippine Sea. Ang presensya ng barko ay malamang na humadlang sa mga potensyal na banta at mag-ambag sa seguridad ng mga rehiyonal na ruta ng kalakalan. Ang estratehikong pag-unlad na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng kapangyarihang pandagat ng Pilipinas, kundi nagpapatibay din sa katayuan nito bilang pangunahing manlalaro sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagbili ng Cape Hulamay ay nagpapalakas sa kakayahan ng bansa na tumugon sa mga hamon sa dagat at pangalagaan ang mga interes nito sa rehiyon. Ang pagbili ng Cape Hulamay mula sa Australia ay nagmamarka ng isang makabuluhang sandali sa patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na gawing moderno ang hukbong dagat nito at palakasin ang postura ng depensa nito. Ang mga advanced na kakayahan at teknolohiya ng barko ay kumakatawan sa isang pangunahing asset para sa Philippine Navy at nagpapakita ng pangako ng bansa sa panrehiyong seguridad at katatagan. Ang partnership ng Pilipinas at Australia ay nagsisilbing modelo para sa pandaigdigang kooperasyon sa depensa at maritime security. Habang isinasama ng Philippine Navy ang Cape Hulamay sa fleet nito, nakahanda ang bansa na harapin ang mga bagong hamon at mag-ambag sa kaligtasan at seguridad ng rehiyon. Ang estratehikong pag-unlad na ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng isang mapagkakatiwalaan at may kakayahang hukbong pandagat na tinitiyak ang proteksyon ng mga teritoryo at interes ng bansa.